po ang unang beses namin magkakasama upang bumuo ng isang vlog. Kami po ay nag-aaral sa College of St. Amachel. At ngayon po, mag-interview po kami ng mga tao tungkol po sa politika. Handa na ba kayo? Handa na. Tara na! Good afternoon po. Ano po muna ang name niyo po? Agnes Negro, Ilan taon na po kayo? 48. Yung unang tanong po is, ano ang mga katangian ang kailangan para maging isang mabuting politiko? Isang politiko. Apo, yung mga boboto po ninyo, ano po yung katangian na kailangan po? Mag-ano sila sa mga tao, magbigay sila ng pangailangan ng mga tao para maiboto sila. Tapos yung, Kailangan ng tao. sa tingin mo, maraming bang politiko na tapat? Bakit po at bakit hindi? Meron naman politikong ano ba yun? Mabait? Tapat. Ay tapat. Meron namang tapat at meron namang hindi tapat. Hindi mo rin masabing meron ay hindi masyadong tapat kasi syempre ang panahon ngayon iba-iba. Iba-iba ang mga ng tao kaya hindi natin masasabi na may tapat. Pero meron kahit papano. Po, gusto mo po ba maging isang mabuting politiko? Bakit po at bakit hindi? Gusto naman, halimbawa, kasi syempre para makatulong ka sa mga tao na nangangailangan ng mga katulad ng mga pangangailangan ngayon ng mga ayuda, gano'n sa mga gamot ng mga bata, gano'n. Basta pangailangan ng mga tao. Maganda pong idea yan. Thank you po. Good afternoon po, sir. Ano pong pangalan mo po? Benje Hore. And ikaw po? Ano ba? Benje Hore. Pangalan ko yun. Benje Hore. Ikaw po? Philbert Cansancio. Ano po, yung mga katanungan po namin about lang sa politics. Pwede na po ba kayong sagot na pa ako? Anong mga katangian ang kailangan para maging isang mabuting politiko? Kailangan marunong siyang tumingin sa mga tao na mahihirap. Pantay-pantay ang pagtingin, hindi yung may pinapanigan. Ganun, pre. Ikaw naman po, ulitin ko po yung tanong sa iyo. Ano po ang mga katangian ang kailangan para maging isang mabuting politiko? Kailangan talaga na pag tumakbo ka sa mga ganyang politiko, kailangan yung patas ka sa mga tumingin sa mga tauhan mo at saka maglingkod ka ng tapat. Pangalawang question po. Sige, marami po bang tapat na politiko? Bakit o hindi? Ano question? Siguro sa mga politiko, mga 50% lang siguro ang tapat na naglilingkod. Bakit Kasi bakit na mga 50% lang? Yung iba, kurakot, daming mga project na hindi nila maitupad. Okay na po. Ano po muna pong pangalan nyo? Tsaka ilang taon na po kayo? March season, ma'am. 37 years old. 37 years old po. Yung unang tanong po, kung ikaw ang pinuno ng bansang Pilipinas ngayon, ano ang una mong babaguhin? Para sa akin, siguro, yung natin, yung health problem sa atin kasi napakadami ngayon na meron nga tayong PhilHealth, meron tayong mga tinatawag din na swabayan pagdating sa pero tingnan mo naman yung mga hospital natin. Sa hospital ka lang natin makakakita na meron mga ATM machine. Di ba? Ibig sabihin, paano ma-afford ng mga mahirap na Pilipino yung mga ganun? Pag mahirap ka, pipila ka. Para sa akin, yung health problem natin yung pinakaunang ayusin. Libreng gamot para sa lahat. Walang doctor's fee. Yun talaga. Kasi napakalaki ng problema natin para sa atin. Magandang sagot po. Pangalawang question naman po is, ano po ang inaasahan nyo po sa isang session po o sa isang meeting po?
Pagdating sa meeting, syempre dapat yung mga importanteng bagay, tsaka para sa kabutihan ng mas nakakarami, hindi yung para sa isang tao lang. Ayun lang po. Maraming salamat. Ano pangalan mo, Tay? Ha? Ano pangalan? Joy Aquino. Ilan taon, Tay? Ha? 48. Okay. Ito tayo unang tanong, Tay. Bilisan mo lang, sayang oras ko. Alam ko Paano, Alam mo bili para sa sayang oras. paano nagbago ang iyong pananaw sa politika sa iyong buhay? Alin? Paano nagbago ang Walang iyong... nagbago. Puro korupsyon kahit sino ang presidente. Ah, Ito pa pangalawa. Sino ang may boboto mo sa darating na eleksyon at bakit? Duterte ako. Duterte. Si Duterte lang nakatulong sa akin eh. Sige, Tay, salamat. Sa akin kasi ako bilang botante, pinipili namin sino yung mas makakapagbigay ng tulong sa ating bansa. Kasi syempre, para mapabuti yung bansa natin, yung gobyerno natin. Kung sino yung mas alam namin na makakatulong, may kapasidad na makatulong at makapagpaayos ng gobyerno, yun yung pipiliin natin. Ito pa yung pangalawa. Para sa iyo po, ano po ang politika? Politika is para sa akin, siguro yung kung sino yung mga taong namumuno sa isang gobyerno. Na sila yung mga tao na yung parang sila yung mga tao na kailangan magsaayos kung paano yung pamumuno sa isang bansa. Ito po, last na po. Ano po ang inaasahan mo sa session to? Pinag-uusapan doon kung sino yung alam nila na mas papaboran sa isang bagay na kailangan nilang pagdesisyonan. Thank you po. Ano ba ang pangalan niyo? Yan Kenneth De La Cruz po. Para sa iyo, ano po ang politika? Ang politika po ay isang tungkulin ng mga nasa taas at sila ang nagsasatupad ng mga batas para sa ating pamayanan. Okay po. Second question. Ano po ang inaasahan mo sa session? Ang inaasahan ko po sana sa session ay maging patas po sila. Lahat po ng nahihirapang tao, kailangan pantay-pantay yung pakikitungo nila. Hindi na porket malapit sa kanila, yun lang yung kanila, yung sa malayo. At lalo na yung mga kawawa dito tulad nito, nakikita nyo naman dito, may mga natutulog sa kalsada. Dapat sana, yan yung mga tulungan nila. Hindi yung maganda na yung pwesto, may bahay, may hanap buhay na rin. Yun pa yung tinutulungan nila. So yun lang po. Thank you po. Ano po bang pangalan niyo? Lumanga, Villamor. Pangalan po. Ano pong pangalan niyo? Villamor. Ayan, taon na po ba kayo? 41. Ano ang mga katangian na kailangan para maging isang mabuting publiko? Siyempre, yung magiging tapat sila sa pamamalakad ng gobyerno natin. Kasi para sa taong bayan yung ginagawa nila, hindi pa sarili. Sa tingin mo, marami bang politiko na tapat, bakit o bakit hindi? Siguro, para sa akin naman, mahirap din kasi magsabi na hindi sila tapat. Pero kailangan patunayan nila sa taong bayan na tapat talaga sila. Kung ano yung mga pinapatupad ng nakakataas sa kanila, dapat gawin na lang nila. My name is Soliel Divina, 39 years old. Ano mga katangian ang kailangan para maging isang mabuting politiko? Para sa akin, ang dapat na katangian para maging isang mabuting politiko is may malasakit sa kapwa, may malasakit sa sinasakupan, maging totoo, at may pakialam sa syudad na kanyang sinasakupan. Sa tingin mo, marami bang politiko ang tapat? Bakit o bakit hindi? Maraming politiko ang tapat. Kasi sa paglilingkod naman sa bayan, nakikita naman natin ang kanilang mabuting hangarin. Hindi naman yung sa nakikita lang natin dahil sa panlabas nila. Tingnan natin kung ano yung mga nagagawa nila kahit hindi araw ng eleksyon. Nandun na tumutulong sila sa mga taong nangangailangan, sa kanilang komunidad, at sa ibang tao na hindi dahil lang na nanalo sila o kaya araw ng eleksyon ay doon sila nakikita. Maraming politiko na gumagawa ng kabutihan at
may malasakit sa kapwa nang hindi kailangan na eleksyon or tumatakbo sila. Sino po yung iboboto nyo ngayong darating na eleksyon na yun? Ano ba, presidente o sinong sikat, yan na ibubuto ko. Gaya niyan sa amin, sa Davao, gano'n.